patuloy ang pagsuporta kay dating Pangulong Duterte, tumatanaw ng utang na loob. Ano kaya pala si Robin Padilla, boss na boss na boss ang dating Pangulo. Boss, kung sinabi lang ng boss namin na i-contempt ka, ikinontempt na kita. Di ba? Naalala nyo ho yun? Robin Padilla. Yung mga ganun, alam nyo ho mga kababayan, paano natin hindi masasabihan na medyo pagkamalabnaw ang kukote ng isang Robin Padilla pagdating sa politika ho? Yung mga ganyan na mga hindi na ho dapat sinasabi, mga bossing, sinasabi pa niya. Diba? Yung dapat sila-sila na lang ho ang nag-uusap, sila-sila na lang ho ang nakakaalam, sinasabi pa sa mikropono, boss, kung sinabi lang ng boss namin na i-contempt ka namin, o i-contempt ka kita, ikinontempt na kita. Hindi na dapat sinasabi yun, sila-sila na lang yun. No? Akala niya ho siguro, mga kababayan, na kapag ka sinabi niya yun, mas lalong hahanga sa kanya ang Pilipino. Hindi. Mga DDS lang ang humahanga doon. Isa kang senador. Isa kang senador, dapat meron kang sariling pag-aanalisa kung yung tao ba ay ka-contempt or hindi. Hindi yung, inintay ko yung sabi ni Digong, ko-contempt ko ba to? Boss! Ano ba to? Contempt ba natin to? Si Torre? Hindi ganoon. Meron ka dapat sariling desisyon. Di ba? Pero yung desisyon na yan, mga kababayan, ang nakikita ko dyan, ang pinangahawakan ng mga desisyon nilang mag-asawa, dahil po utang na loob. So, mangyayaring nun, mga bossing, kahit na nakikita mo na, kahit alam mo na, kahit na ito patong-patong na ang mga ebidensya sa dating Pangulong Duterte, doon kay Inday Sara Duterte, kahit na hindi na maipaliwanag yung confidential funds, ang mangyayari ho niyan, mga bossing, hindi ka magdi-disagree sa kanila kasi may utang na loob ka. Nakita nyo ho, mga bossing, ang Pangulong Bongbong Marcos? Nakita mo yon, Sir Ernesto Nacion? Ang Pangulong Bongbong Marcos? Walang utang-utang na loob. Oy, si Buloy, yung kampo niya, nagpadala ng entablado para doon sa aking kampanya. Sinalo ba si Buloyski? Hindi. May nagrereklamong may nagrereklamong mamamayang Pilipino na ginahasa di umano ni Buloyski di ba? Hindi. Ganyan ho dapat, mga kababayan. Tingnan mo, Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos, tandem, di ba? Kung isasaalang-alang ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya nakakulong. Hindi. Seryoso tayo, mga kababayan. Sino ang naniniwala dito na ang ating Pangulo labas doon sa pagkakadala sa ICC kay dating Pangulong Duterte? Ako mga kababayan, nakasuporta po ako sa Pangulo. Pero meron niya, may yan. Merong, sige, bitbitin siya. May ganun yan. Di ba real talkan lang ho tayo, mga kababayan? May ganun yan. Sige, bitbitin mo na. At pag nalaman pa ho ng taong bayan na, naku, may kumpas si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagdadala sa ICC niya, mas matutuwa pa ho mga bossing mas matutuwa pa ho, mga kababayan. Ito, pakinggan na ho natin si Mariel. Pangulo na Ayan. Ito na po. Tanaw na ng utang na loob, Kung bakit patuloy silang nakasuporta kay dating Pangulong Duterte. Mama, gusto na po naming sumama agad dahil very personal po ang aking pasasalamat kay PRRD. Saan ba sasama? Papunta doon sa Hague o nasa Hague na sila? Nasa Hague na sila. Sa ICC. Okay. Si PRRD lang po ang Pangulo na nagbigay ng absolute pardon kay Robin. Baka type nila si Robin Padilla. Baka idol nila si Robin Padilla. Di ba? Baka panahon ni Noynoy Aquino. Kulang pa. Hindi pa sapat. Di ba?
yung ipinapakitang kabutihang asal. Ako naman ho, mga kababayan, naniniwala naman ako na mabuting tao, no? Si Senador Robin Padilla, mga bossing. Kaya lang ho, ang nakikita ko dito sa sobra at dahil meron silang utang na loob sa mga Duterte, nagbubulag-bulagan na lang ho. No? Nagbubulag-bulagan na lang ho. Hindi natin pwedeng kantiin yan. Ay, naku, kailangan nakasuporta pa din tayo dyan. Kahit na ramdam kita, alam na natin na merong mga mabibigat na ebidensya at nakikita na natin na hindi nila kayang ipaliwanag yung mga confidential funds na yan. Oh, di ba Sir Tony Ninobla? Ano ang pakialam ng taong bayan sa pardon ni Robin Padilla? Di ba? Baka nung panahon ni dating Pangulong Duterte, doon talagang sabi, enough na tong oras ni Robin Padilla. Maayos na naman tong tao na to. O sige, doon tumumbok. Di ba? Sa lahat ng presidente na tinulungan niya, si PRRD lang po ang gumawa nun. Kaya lagi kong sinasabi, habang buhay po Sandali dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Baka sabihin niyo tinulungan ni Robin Padilla si Bongbong Marcos para manalo. Hindi. Tinulungan si Robin Padilla para manalo. Bakit to, mga kababayan? Hindi naman kasali sa unit team talaga yan eh. Di ba? Siksik lang yan. Saling ket-ket lang ho yan, mga kababayan, sa unit team eh. Pinagbigyan nila. O sige. Nung pinagbigyan, sige, tungtong ka sa entablado. Ilan yun? 12 senador. Na nandoon sa unit team. Kahit papaano, kahit si Roque ay nakapagbigay naman ng plataforma de gobyerno niya, mga kababayan. Yung kapag dating na kay Robin Padilla, ano gagawin? Ano sasabihin ni Robin Padilla? Wala po akong baon sa inyo. No, kakantahan ko na lang po kayo. It's late in the evening. Kaya nanalo yan. 'Di ba? Dahil napasama doon sa unit team. Sabi ni Elena Garcia, may go signal yan si PBBM. Siyempre, siya ang commander-in-chief, kaya lifetime slave, si Boy Silly. Kaya, di ba? Okay, yan ang paniwala din ng taong bayan. Sabi ni Ronnie de la China, talagang talamak ang korupsyon sa ating bansa. Tingnan mo yung ginagawa ng mga Duterte na yan, mula sa ama hanggang sa anak. Sabi ni Ronnie de la China, kaming napakalaki ang utang na loob kay PRRD. Kaya yung suporta po namin, he deserves it and more. Kaya sana, katulad ng hindi niya paano kapag kayong nakikita nyo na, kagaya niyan, confidential funds, hindi maipaliwanag. Kagaya niyan, yung mga bribery, di ba? May mga witness. Biro mo, si Robin Padilla maglalapag ng isang salita. Nako, pipigilan ko, haharangin ko yung impeachment kahit wala pa, hindi pa nakikita, hindi pa naririnig yung prosecution panel, kaya nga sabi ng ibang mga kababayan natin, dapat yan. No? Dapat yan inhibit na. Hindi na dapat pinapasali yan sa pagiging senator judge dahil sa umpisa pa lang, sinasabi niya na ipigilan yung impeachment. Di po ba? Solohin nyo yung utang na loob nyo, Mariel. Wag na kaming idamay, sabi ni Gracious Grace. Natulog lang si Robin Padilla tapos sumasahod. Wala namang nagawa yan. Hindi, may pinagmamalaki sila. No? Na ito nga yung mga batas na isinusulong nila. Kaya lang, yung isang napansin natin, sablay, 10 taong gulang, mga kababayan, 10 taong gulang, biruin mo yun. Tapos nung nakaraang taon, meron naman, di ba, yung anti-dynasty. Anti-dynasty. Tapos nung sabi ni Inday Sara Duterte, tatlong Duterte ang posible na pumasok sa pagkasenador. Yung testing the water nila. Agad-agad, ang bilis ng comment ni Robin Padilla. Okay po sa akin yan. 3 Duterte po para madami po tayong kakampi. Nakalimutan na isinusulong niya pala yung anti-dynasty, mga boss. Di ba? And the rest is yung hindi. Subo, sandal,
ano tawag diyan? Himas bigote. Hmm. Yun ay yung mga napapansin natin na ang bago ng isang Robin Padilla sa Senado, mga kababayan. Pero si Marcoleta, oy Marcoleta, wala ka sa topic namin ngayong araw, ano? Pero ipapaalala ko lang, sabi ko sa iyo, ipapaalala ko sa iyo araw-araw eh. Yung 2,000 libreng ano eh, yung 2,000 libre na pinangako mo nung panahon ng eleksyon. 2,000 pababa na kuryente, libre na po yan. Oh. Aaraw-arawin ka namin ipaliwanag ng ano mo naman, bumalik tanaw sa iyo. Kasi nung nagpasa na si Marcoleta ng 10 pangunahin na gusto niya isulong, wala na doon yung libreng kuryente. Tanggal na lang daw yung VAT, yun na lang daw ang gusto. Tuloy, Mariel! Bebenta to ng bag si Mariel, mga mahal, mga 200,000. Nakikita ko doon sa Facebook. Game! Na po tayo iniwan, wag din po natin siyang iiwan. Pasok na kayo doon sa loob lahat. No? Kalimutan nyo na yung trabaho nyo. Mag-welga na lang kayo dyan. Huwag na kayong pumasok sa trabaho. Araw-arawin nyo na lang dyan. Mag-karaoke kayo dyan sa labas ng ICC. Pasok na kayo sa loob. No? Para talagang hindi iwan na iwan yun, mga kababayan. Sabi ni Jorge Edralin, ipaalala yung kuryente, kaya next election, madadala na ang mga botante, iisipin lahat ng politiko, puro promise lang. Pag nakapwesto, wala na. Maraming ganyan. Idagdag mo na, sir. No, yung sasakay ng jet ski. Sasakay ako ng jet ski, itatara ko ang bandila ng Pilipinas. Doon sa West Philippine Sea, wala na ho, mga kababayan. Nakalimutan na yun. No, nakalimutan? Or talagang pambudol lang ho sa mamamayang Pilipino? Kasi hindi naman talaga ginawa eh. Hindi naman talaga ginawa, mga kababayan. Biruin mo nung panahon na nga niya, kakaupo pa lang niya, meron ng inilabas po na tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea. Ang UNCLOS. Hindi niya pa tinrabaho. Hindi niya pa ipinangalandakan. Anyway ho, mga bossing, iwanan na natin tong dalawang mag-asawa na to. Hindi, tapusin na natin. Maraming salamat po. Papasalamat lang naman ho, mga kababayan. Yan, nakikita na ho natin kung bakit talaga pala yung mag-asawang Robin Padilla, todo ang suporta kay Inday Sara Duterte. No? Todo ang suporta kay dating Pangulong Duterte. Kahit na nakikita nila malakas na ang ebidensya laban doon sa mga Duterte, nandyan sila. Kasi nga, pagtanaw ng utang na loob. Kaya nung kay Buloyski, napapagamit po ako. Mahirap ito. Mahirap yung ganitong mga politiko, mga kababayan. Napapagamit po ako ng helicopter niya. Napapagamit po ako ng airtime sa SMNI.